Sa ika-40 araw ng impeachment trial laban sa punong maestrado, naganap ang pinakahihintay ng marami. Ang pagsalang sa witness stand ng nasasakdal, si mismong Chief Justice Renato Corona. Ako po ay nandito sa impeachment court na ito upang tumupad sa aking pangako sa sambayanan na ako ay magpapaliwanag ng lahat. Sa kanyang sariling testimonya, isa-isa niyang hinarap ang mga parata. Malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian. Nilinaw ang pambabatikos, bunsod ng posisyong hinahawakan. Ito po ba ay kinurakot ng punong maestrado? Iisa ho ang sagot yan. Hindi po. Mabuti nang ilinantad lahat ni Chief Justice yung mga depensa niya, pati yung mga irrelevant matters tungkol sa awayan ng pamilya ng asawa niya at alam ng publiko kung ano talagang nangyari. Enero nang simula sa Senado ang isang malaking pangyayari sa kasaysayan ng politika sa bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang punong maestrado ng Korte Suprema ang na-impeach. We submit that Renato Corona, by his misdeeds, is unfit to remain Chief Justice. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Laman ito ang 8 articles of impeachment. Pero matapos sa mahigit isang buwang paggulong ng impeachment trial, ang 8 articles of impeachment naging 3 na lang matapos sabihin ng prosekusyon na sapat na ang kanilang ebidensya para sa 3 articles of impeachment. Ang natirang 3 articles of impeachment, ang pagkiling umano ni Corona pabor kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa pag-issue ng temporary restraining order kontra sa inilabas na whole departure order ng DOJ kay Arroyo para wag makalis ng bansa noong Nobyembre. Pangalawa, ang pagkwestiyon sa mga pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema at kredibilidad bilang Chief Justice. At pangatlo, ang hindi pagsasapubliko ni Corona ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE. Ang articles of impeachment na tinututukan ng prosekusyon ang hindi pagsasapubliko ni Corona ng kanyang yaman at ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE. We are calling now our first witness for today, Mr. President, the Commissioner of the Bureau of Internal Revenue, Ms. Kim Jacinto Henares. Unang humarap sa witness stand si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares noong ika-25 ng Enero. Ayon sa kanya, hindi nagtugma mga kinita na mag-asawang Corona sa binabayaran nilang buwis sa mga nakalipas sa taon. Hindi rin daw nag-file ng kanyang income tax return o ITR si Corona mula 2002 hanggang 2010. Ang posisyon naman ni Chief Justice Corona ay binayaran niya yung mga nararapat na buwis. Ngayon, kung may pagkukulang dyan, ito isang bagay na pwede naman tignan ng BIR pero hindi ho yung impeachment court ang tamang lugar para pag-usapan ito. May ilang ari-arian din daw mga Corona na hindi idineklara at hindi binayaran ng buwis sa BIR. We stand by our allegations and we will prove yung mga properties na marami yun. Nauna nang iginit ang prosekusyon na may 45 real estate properties ang Chief Justice na hindi niya idineklara sa kanyang SALE. That's an allegation na yan nga yung kaya tayo naglilitis ay yung gustong patunayan na lahat ng pag-aari naman ni Chief Justice Corona ay dineclare niya sa kanyang SALN. Nothing but the truth. So help you God. So help me God. Pero sa kabuuan ng paglilitis, 12 properties na lang ang hindi raw dineklara ni Corona sa kanyang SALN ang naipresenta ng prosekusyon. Kabilang narito mga condo units sa Bellagio Condominium, Bonifacio Ridge Condominium, Burgundy Condominium at sa The Columns Condominium.
Hindi rin daw idineklara ni Corona ang ilang properties daw niya sa Taguig, Quezon City at Marikina. Pagkatapos